Hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang walang ibang dala kundi magagandang kwento at balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news. Ang The Better News. Mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes, 1 p.m. sa DZRH TV. Panibagong araw na naman para sa mga balitang hatid ay good vibes. Ngayong araw, sagot na namin ang mga balitang tiyak na magpapa-feel better sa'yo. Dito, bawal muna ang nega dahil live naming ihahatid ang positive news sa DZRH TV Facebook, YouTube at DZRH News website. Ako si Rovic Manuel, ang tagapaghatid ng mga balitang mas maganda pa sa good news. Ito ang The Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Una sa ating The Better News ngayong araw, siniguro ng Department of Education ang matatag nitong suporta para sa mga estudyanteng may kapansanan sa buong bansa. Ayon sa DepEd, layunin nitong mas makapagbigay ng patas na access sa dekalidad na edukasyon at oportunidad sa bawat mag-aaral na Pilipino. Ang mga detalye tutukan sa report na ito. Tiniyak ng Department of Education o DepEd na palalakasin nito ang suporta sa Learners with Disabilities o LWDs o mga estudyanteng may kapansanan. Ayon kay Education Secretary Sani Angara, nais ng ahensya na makapagbigay ng pantay na access sa dekalidad na edukasyon at oportunidad sa lahat ng mga mag-aaral na may espesyal na pangangailangan. Layunin din aniya ng DepEd na makapag-develop ng Artificial Intelligence o AI-powered tool para sa maagang pagkatukoy ng maaring kapansanan ng mga batang Pilipino. Bukod pa rito, pinagbubuti rin aniya ng ahensya ang Alternative Delivery Modes o ADM at ang Alternative Learning System o ALS para sa mas mahusay na capacity building sa educators, mapasigla ang mga polisiya, monitoring, integrating assistive technology at A1 sa mga silid-aralan. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Napabilang naman ang lungsod ng Makati sa may pinakamagandang healthcare system ayon sa isang Global Healthcare Index para sa taong 2025. Patunay aniya ito ng dedikasyon ng lungsod na makapagbigay ng dekalidad na serbisyong pangkalusugan sa kanilang nasasakupan at maging sa iba pa. Ang iba pang detalye tutukan sa report ni Rose Babiera. Nasungkit ng Makati City ang 4th spot sa Global Health Ranking batay sa Numbeo Healthcare Index para sa unang quarter ng 2025. Makati ang tanging lungsod sa Pilipinas na napabilang sa naturang listahan matapos makakuha ng Healthcare Index score na 85 out of 100. Nagawa nitong maungusan ang iba pang healthcare system sa mga lungsod mula sa Europa at North America. Ayon kay Makati City Mayor Abby Binay, sumasalamin ito sa anyay significant investments ng Makati City sa healthcare facilities and infrastructures, teknolohiya sa medisina, at services nitong mga nakalipas na taon. Gayon din aniya ang patunay ng kanilang dedikasyon na makapagbigay ng mahusay na serbisyong pangkalusugan sa lungsod. Samantala, nakuha naman ng Kaohsiung, Taiwan ang rank 1, rank 2 ang Taipei, Taiwan, at rank 3 naman ang Chiang Mai, Thailand. Ang Numbeo Healthcare Index ang sumusuri sa healthcare infrastructure ng mga lungsod sa buong mundo. Batay ito sa medical professionals, equipment, staff quality, doctor availability at treatment cost. Para sa DZRH TV, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Muli namang bumida ang Filipino dessert na Sylvanas sa listahan ng online food guide na Taste Atlas. Ang sikat kasi na Pinoy snack, pasok sa listahan ng 50 best cookies in the world. Narito ang report ni Millie Borja. Muling nakapasok sa prestihiyosong listahan ng 50 best cookies in the world ng Taste Atlas ang tradisyonal na Filipino dessert na Sylvanas. Batay sa ulat ng Taste Atlas, nakuha ng Sylvanas ang ika-29 na pwesto sa ranggo na may rating na 4.0. Ang naturang listahan ay base sa audience ratings mula sa mga gumagamit ng Taste Atlas website. Ayon sa Taste Atlas,
ang Silvanas ay snack version ng kilalang Filipino dessert na Sansrival, isang cake na gawa sa mga layer ng cashew meringue at buttercream. Habang ang Silvanas naman ay gawa sa dalawang cashew meringue wafers na pinagdidikit ng makapal na buttercream at binalot sa cashew crumbs. Magugunitang noong 2024, pasok din ang Silvanas sa top 200 cookies in the world ng Taste Atlas, kung saan nakuha nitong ika-25 na pwesto. Ang nanguna naman sa pinakabagong bersyon ng listahan ngayong April 2025 ay ang Alfajores ng Argentina, Melo Macarona ng Greece, Chocolate Chip Cookie ng USA, Stroop Waffle ng Netherlands, at Maranitos ng Mexico. Ang Taste Atlas ay isang online food guide na naglalayong i-promote ang mga tradisyonal na pagkain at mga lokal na restaurant sa buong mundo. Para sa DZRH TV, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Muling nahigitan ng Government Service Insurance System o GSIS ang kanilang target sa non-life insurance premium sa ikatlong pagkakataon. Mula aniya ito sa magandang performance ng ahensya mula sa mga nakalipas pang taon. Ang iba pang detalye panoorin sa report ni Arnold Herrera. Sa ikatlong pagkakataon ay muling nahigitan ng Government Service Insurance System o GSIS ang kanilang non-life insurance premium target. Mula sa target na 8.9 billion pesos, nakapagtala ang GSIS ng 10.5 billion pesos na non-life insurance premiums para sa taong 2024. Kasunod ito ng magagandang performance ng ahensya noong 2022 at 2023 kung saan nakapagtala sila ng 9.7 billion pesos at 6.84 billion pesos, higit na mataas sa kanilang 6 billion pesos na goal. Ayon kay GSIS President at General Manager Rick Veloso, sumasalamin ito sa lumalaking tiwala ng government agency sa kanila bilang reliable partner sa risk management. Giit ni Veloso, ang kanilang insurance programs ay hindi lamang financial security, kundi strategic tools din na nakatutulong sa mga ahensya na agad makarecover sa mga kalamidad at makapagbigay serbisyo sa publiko ng walang pagkaantala. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Kasunod ng patuloy na pag-alborota ng Bulkang Bulusan sa Sorsogon, tiniyak ng DSWD ang patuloy nitong paghahatid ng suporta para sa mga pamilyang apektado nito. Ang mga detalye tutukan sa report na ito. Tiniyak ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang patuloy na suporta nito sa mga pamilyang apektado ng pag-alboroto ng Bulkang Bulusan sa Sorsogon. Ayon kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, may sapat na supply ng family food packs o FFPs at iba pang relief items ang nakapreposisyon na sa mga warehouse ng DSWD Field Office 5. Sa ngayon ay nasa 180,000 family food packs na ang nakaimbak at handang i-deploy sa mga residenteng maaapektuhan oras na muling mag-alboroto ang Mount Bulusan. Ilang mga tauhan na rin ng ahensya ang nagtungo sa mga apektadong lugar para personal na alamin ang kalagayan ng mga pamilyang apektado. Alinsunod anya rin ito sa direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos na tiyaking walang biktima o apektado na magugutom. Una rito, nagpadala na ang DSWD ng 20,000 FFPs sa Sorsogon kasunod ng phreatic eruption ng bulkan noong April 28 bilang tugon sa request ng provincial government. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ipinasilip na ng lokal na pamahalaan ng San Juan City ang nagpapatuloy na konstruksyon ng kauna-unahang in-city socialized public housing building sa buong bansa na may taas na 22 palapag. Narito ang report ni Dustin Bayog. Ipinakita na ni San Juan City Mayor Francis Zamora ang kauna-unahang 22 palapag na in-city socialized public housing project sa bansa na matatagpuan sa Barangay St. Joseph, San Juan City. Ito ay kasabay ng kanilang sinagawang inspeksyon sa Gusali na mayroong 412 housing units na may lawak na tig 28 square meter ang sukat. Matatanaw sa Gusali ang magandang view kung saan makikita rin ang buong Metro Manila hanggang ang probinsya ng Bataan sa likod ng Manila Bay. Bahagi ito ng tinutulak ni Zamora na pagpapatayo ng mga high-rise public housing sa lungsod kasama ang Department of Human Settlements and Urban Development o DASUD at ang National Housing Authority sa ilalim ng 4PH program.
Bahagi rin ng programa pagsisimula na rin ng konstruksyon ng isa pang housing project na may taas namang 23 palapag sa Barangay Batis ng naturang lungsod. Pareho itong mayroong layunin na makapagpatayo ng libo-libong housing units na disente at maayos para sa kanilang mga residente. Para sa DZRH TV, ito si Dustin Bayog. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, inaasahan naman ang pagtaas ng bilang ng mga farmer entrepreneurs sa Misamis Oriental sa tulong ng mga makabagong teknolohiya na itinayo ng PhilMec o Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization. Dito ay binigyang pansin din ang aktibong paglahok ng mga magsasaka sa negosyong aspeto ng agrikultura. Ang mga detalye sa report ni James Galange. Target ng Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization o PhilMec na mapataas ang bilang ng mga farmer entrepreneurs sa probinsya ng Misamis Oriental. Yan ay sa tulong ng mga makabagong teknolohiya at ng Rice Processing System o RPS2 na layong bigyang pansin ang aktibong paglahok ng mga magsasaka sa negosyong aspeto ng agrikultura. Ayon kay PhilMec Director Joel Dator, ang pasilidad na ito ay tinayo upang mapahusay ang kalidad ng ani ng mga magsasaka at mapataas ang kanilang kita sa pamamagitan ng mas mataas na market value. Ang RPS2 ay may kakayahang magproseso ng 2 hanggang 3 tonelada ng palay kada oras. Samantala, naisakatuparan ng proyektong ito sa pamamagitan ng kolaborasyon ng Department of Agriculture at ng First Integrated Community Cooperative. Habang ang PhilMec naman ay nasa ilalim ng DA, ang naungunang ahensyang responsable sa pagsasagawa ng pananaliksik, extension at mga programa nagpapaunlad sa larangan ng post-harvest sa bansa. Para sa DZRH TV, ito si James Galange, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Good news naman tayo pagdating sa sports. Naiuwi ng 2024 Paris Paralympia na si Alain Keanu Ganapin ang bronze medal sa ginanap na 7th World Taekwondo President's Cup Asian Region sa China. Para sa balitang sports, ihahatid yan ni Millie Borja. Nasungkit ni 2024 Paris Paralympian Alain Keanu Ganapin ang bronze medal sa 7th World Taekwondo President's Cup Asian Region sa Tai'an, China. Nasecure ng para Taekwondo G ng ikatlong pwesto matapos makaabot sa semifinals ng men's K44 80 kg category. Tinalo nito ang pambato ng Turkey na si Oktay Atalay sa kanyang unang match, habang dinumina naman ito si Samuel Garcia ng Mexico sa sunod na round. Sa kabila ng pagkatalo ni Ganapin sa kami ni Kudrad Muhammadev ng Uzbekistan, nagpakita pa rin ito ng magandang performance at matinding determinasyon sa laban. Samantala, nakuha ni Muhammadev ang ginto sa naturang kategorya, habang nasungkit naman ng Mexican Taekwondo G na si Luis Najera ang silver. Para sa DZRH TV, ito si Millie Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At syempre, the better news naman tayo sa mundo ng showbiz. Banda ni Cleggy, inilabas na ang kanilang bagong album na pinamagatang Lonely Hearts. Ang mga detalye panoorin sa Showbiz Report na ito. Taas kamay ng mga emo para sa inyo raw ang bagong album na inilabas ng OPM band Banda ni Cleggy. Pinamagatang Lonely Hearts ang EP na naglalaman ng 5 tracks gaya ng Bahay Kubo, Boy 20, Magic, Hinahanap-hanap Ka at title track Lonely Hearts, kakolab ang bokalista ng Moonstar 88 na si Meish. I've been saving me for you. I'm one of those lonely hearts. I'm one of those lonely hearts. Ito ang comeback EP ng Banda ni Cleggy matapos ang halos isang dekada o noong inirelease ang medyo serious semi-formal year 2016. Makakarelate raw dito ang mga taong may lonely hearts searching for hope. Iba-iba man ang kwento ng 5 tracks sa ilalim ng Lonely Hearts, pero umiikot daw ito sa temang love, hope, and the ups and downs of life. Noong nakakwentuhan nga natin kamakailan ng Banda ni Cleggy sa anniversary concert ng Sipstar Music, ibinahagi ng bokalistang si Cleggy Abaya na marami pa silang nakahanda para sa fans ngayong taon. Dami pa kaming kantang naka-ready. Siguro this year baka maglabas kami ng 4 to 5 songs na naka-ready na. World tour sa US din nga pala. So sa mga kababayan namin na makakapanood po nito, baka may mga kamag-anak po kayo sa US na gustong manood ng banda. Kasama namin ang Six Cycle and Moonstar 88 po, tsaka ang Banda ni Cleggy po.
Magkita-kita po tayo dyan soon. At yan ang The Better News sa mundo ng showbiz. Ito si Angelica Cosman ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At yun na po mga balitang pampa-feel better para sa inyo. Magkita-kita po muli tayo sa susunod na linggo para sa ating panibagong Good Vibe episode. Kaya naman, para sa ating mga live streamers sa website, palagi lamang pong tumutok. At kung may gusto kayong i-share ng mga balitang hatid rin ay Good Vibes, i-comment nyo na yan sa ating comment section. Tandaan, libre lang ang umiti at maging masaya. Kaya naman, huwag mo na itong ipagkait sa iba. Good vibes lang. Ito ang The Better News. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang walang ibang dala kundi magagandang kwento at balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news, ang The Better News. Mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes, 1 p.m. sa DZRH TV.